Maaga pa dito sa amin pero napakainit na. Ito yung bougainvillea ko na sa likod ng bahay. Mga halaman. Pero ang gusto kong ipakita sa inyo ay ang aking jujube na prutas. Ewan ko kung mayroon ba ito sa Pilipinas. Pero very masarap ito. Wala siyang juice. Pero addicted ang pagkain ito ba para bang ayaw mong huminto. Marami daw itong benefits sa sa katawan natin. Ayan tingnan mo natutumba na yung kanilang mga sanga sa dami ng bunga. Okay, ipakita ko sa inyo yung pinaka malapit sa akin kasi ang tangkad na nila ayan ayan. Matagal na itong tanim ko dito sa backyard. Saka usually every year kinakat ko, pinuprune ko sila pa kasi mahangin at saka minsan hindi mo maiwasan na ayaw din ng kapitbahay mo na pumunta sa kanila ang mga sanga, ganyan. So para iwas naman sa gulo, kailangan bawasan ang kanilang mga sanga. Ito na yung kanilang mga bunga. Pero actually, pwede na siyang kainin yung mga parang may kulay na konti. Masarap naman siya kainin. Katulad nito, ito kasi medyo na siya, manibalang. At saka ang kulay nito pag mahinog ay maroon. Masarap siya. Noon hindi man masarap ang bunga nito pero ngayon siguro dahil sa sobrang init at tubig na dinidiligan ko sila sa umaga. Ayan, nagbigay sila ng maayos. Sobrang dami Paano ko kaya ito kainin kasi ako lang naman. Ayaw din ng asawa ko. Ako lang kumakain ito. So siguro mag-invite ako ng mga kaibigan ko pumunta. Tingnan niyo puro bunga. Dami-dami talaga. Noon, ang sanga nito, sanga niya, umaabot sa lupa. Ang na ito, ang kahoy na ito masyadong matibay. Kahit sobrang daming bunga, hindi mo ma-expect na mabali. Mag-bend down lang yan sila. Tapos pagkatapos mong harvestin, naakyat na naman sila. Kasi sa sobrang bigat ng kanilang mga bunga. Ayan Ayan, pumunta na sa kapitbahay ko. Saka alam ba ninyo na mayroon pang isa nito? Ito, puntahan natin. Ito Ito yung juicy na na jujube. Pero ito, hindi pa siya ready green na green pa siya. Ito ay li ang tawag. Dalawang klase kasi yan. Lang at saka li. Itong li na ito ay parang green apple. Medyo malaki ang kanilang mga bunga compared doon sa isa. Ayan, meron ng ready doon na parang may kulay na. Ayan. Ito naman, pag kinain mo ito na green, okay lang, masarap siya. Kasi nga may konting siya, juice. Tingnan niyo, para na siyang mabali doon. Saka guys, ito, hindi lang yan ang prutas ko. Ayan mga pomegranate. Granada ito sa Pilipinas ang pangalan niya. Pero dito, pomegranate. Ito din, pag hindi mo bawasan yung kanyang sanga, pupunta din sa lupa katulad ng last year.
Alam mo, nakahiga na yung mga sanga niya na may bunga sa lupa. Saka, ako lang din kumakain kasi asawa ko hindi mahilig. So, kung minsan nag-invite ako ng mga friend ko na pumunta. Actually, this year, hindi masyadong marami bunga niya katulad noong last year talaga na halos lahat ng sanga mayroon. Ito, tingnan nyo. Saka hindi masyadong malalaki bunga niya ngayon sa sobrang init ba. Alam ba ninyo na kasing laki ng star apple ang mga bunga nito? Malalaki talaga. At saka meron siyang bugs. Ewan ko kung anong klase yan. Takot din akong humawak. Kaya yan. Malaman mo kung hinog na ito dahil nagiging purple ang kanyang balat. So, ang harvest nito mga December. Yan. Mga December. Ito kahit na malaki siya. Ayan, hindi pa yan sila ready. Ito mga orange ko, hindi pa sila ready, pero alam mo parang hindi masyadong lumaki Ito ay kara-kara orange. Masarap ito, pink ang loob. Magiging maiksi siya, bonsai lang siya kasi noon ayaw ko silang lumaki, pero mali pala. Ito naman mga lemon ko nag-iisa lang itong lemon na ito. At saka, sobrang dami ng kanyang bunga. Gardinero ko ang nag-harvest nito. Hilig-hilig nilang kumain ng lemon. Kung minsan, nag-harvest din ako. Pero sa dami ng bunga niya, ayan. At saka, ito yung lemon na malaki ang mga bunga. Pero ngayon, para bang lumiit sila. Katulad ng iba kong mga prutas ba na pomegranate, lumiit. Pero ang jujube naman ang super. Tingnan ninyo yung laki na ng puno nila. Tingnan natin itong lemon na ito kung lalaki pa sila. Saka kaninang umaga nilipat ko yung mga bougainvillea dito kasi sunog na sunog yung mga iris ko. Ayan hindi na sila makatayo. Kasi yung area na ito, nandito yung yung araw na katutok pa. Pag sa umaga, nandoon sa kabila, nandoon ang umaga. Katulad ngayon, umaga. So, nandoon. Pero, ang pinakamainit kasi dito sa amin ay hapon. Tingnan niyo, sirang-sira yung mga persimmon ko sa init. At saka, itong isa, namatay na ito dahil sa init. Hindi na makaya. Pero ito, nagkataon na nabuhay siya ulit. Kaya lang, ang kanyang bunga, yun nga lang, hindi masyadong malaki. Ayan, ito ang bunga ng persimmon. Saka, alam mo, marami siyang bulaklak, pero maganda hulog sila. Ito guys, ito yung apricot ko. Tapos na ito, na-harvest ko na ito. Then, pakita ko sa inyo ulit ang aking, ito yung, yung orange na pinakamalaki at pinakamatamis. Ang balat nito ay manipis pag hinog na sila. Ito, ayan. Hindi siya masyadong matangkad. Hindi siya matangkad kasi nga, pinutol-putol ko yung runner niya para hindi siya tumangkad. Yung kailang abutin ba? Yan. Hindi ko rin ito kayang kainin, kaya isa sa mga nag-harvest din ito ay yung aking gardenero. Saka ito guys, yung dalanghita o mandarin sa atin. Ayan. Hindi siya masyadong maraming bunga, pero ayan. Kasi dalawang puno ito, nandoon yung isa sa gitna. Ayan may mga hinog pa sa ibabaw, pero hindi ko na kayang abutin. Hindi na yan masarap.
Alam niyo, nagtanim ako ng iris flowers dito sa tabi sa gilid ng bahay ko. Kaya, sobrang init. Ito. Ayan. Hindi sila masyadong maraming bunga ngayon. Ewan ko kung bakit. Pero last year, Diyos ko, hindi mo akalain bakit ganun kadami. Saka itong mga orange na ito, yung mga sanga, umaabot sa baba. Katulad nito, hindi ko na siya pinutol kasi ayan oh, marami siyang bunga, sayang. Tingnan nyo yung mga gulayan ko, wala talaga na mamatay. At least itong sa gilid na ito, yung mga halaman, namumulaklak sila. Pero kadidilig ko lang kanina, oh, ayan, tuyo na naman. At saka yung grass ko dito, namatay sa init. Wala na kasing yung sprinkler ko, nasira nung nagpagawa kami ng pader. Ayan, yung pader na yan. Dahil sa yung crane nila, na touch nila, so hindi ko na pinalagay. Saka ito yung pepper na gusto ko, kaya lang mahanghang din pala siya pag matagal na. Maganda lang ito pag yung bubot ang pag-harvest mo, dahil hindi siya mahanghang. Pero usually, actually ito dapat nagiging mahaba, pero ewan ko kung tama ba yung pinadala sa akin sa online. Ito medyo sila, malilim dito dahil sa pomegranate at saka itong jujube. So, sa summer, itong mga halaman ko, nasave sila, buhay na buhay kasi araw-araw ko sila dinidiligan. Ito, mga amaryllis yan, saka clivia. May mga roses din, halo-halo. Pero dito ko nilagay kasi sa umaga, kukunti lang ang araw dito. And then, ito yung isang orange na parang may bunga pala siya, pero maliliit pa sila. Bakit kaya hindi sumama sa paglaki ng mga iba? Siguro gusto nila huli. Ito. May mga bromelia din ako dito. Pink, ayan mga ganyan. At saka amaryllis, halo-halo sila dito. At saka mayroon akong ganito na nabili ko noong a year ago. Napakamahal na bromelia dyan. Pero alam niyo, wala pa siyang anak. Bakit kaya? Nagbubulaklak na siya, hindi pa rin ang anak. Hindi katulad nito na sobrang dami. Bigay lang ito sila ng mga kaibigan ko sa Bintora, pero dumami na. Ito guys, may tumubo sa paso ko. Ewan ko kung halaman ba ito. Hindi ko na binunot. Saka mayroon din akong kangkong dito. First time ko nagtanim ng kangkong galing sa seed. Ayan. Parang diniligan ko ng maraming tubig pero parang tuyot na kaagad. Ito ang ganda ng dahon. Ayan, mga string of pearl. Maganda na sila, pero itong mga mayana na ito, sensitive pala sila sa init. Kasi nandoon yun sila dati sa sa dulo, sa pulsan, pero namatay, kaya nagputol ako ng sanga, tinanim ko rito sila. Ayan. Mga halaman ko, halo-halo. So, ito sila, mga amaryllis din ito, mamahal nito. Binili ko sa online, ang isa nito katulad nito, nabili namin sa Scotts ba yun, ang company nila saan ba yan? Scotland ba yun galing? Oo, $80 ang isang ganito.
Iba-iba yan. Yan sila. Ano yan? Kung hindi $80, $60 or $40. Pero magagandang bulaklak. Napost ko na rin sila. Ito, kung sa init, ang bougainvillea ay gustong-gusto niya. Ayan. Tapos, stusad nga ang aking mga succulent na bali. Wag ko kung sinong nakatumba, yung pusa kaya. Kasi mayroon pusa na dumadalaw dito sa sa garden. Nahulog sila lahat. Ayan empty na. Mga 10 yata na paso. Ayan. Nandito lang sila sa gilid kasi sa hapon, protected sila sa bahay ng kapitbahay ko kasi yun ang pinakamainit. Tapos ito, ayan. Daming sira Pero sige lang. Hindi ko sila dinidiligan araw-araw. Minsan isang beses sa isang linggo. Hindi naman sila namamatay. Pero this week, 2 beses ko sila nadiligan kaya maganda ang tubo nila. Ito naman, mainit o malamig, ang kulay nila maganda, ayan. Pero ito, ewan ko kung ito kasi yung jelly beans. Magkaiba dito. Ayan. Ito talaga, mahaba na ito. Pinatulan ko kasi nag-propagate ako. Ewan ko kung nasaan na siya. So guys, ganun na lang. Salamat sa pagsunod ninyo. Thank you. Bye.